hindi natin alam. Kasi okay siya eh. O bakit nga? Bakit kinuha ng Diyos? Siya magtatakda eh. Siya gumawa sa atin. Binigay niya yung bawat hangganan ng edad. Madaling sabihin kung kailan ang birthday mo. Eh kung sabihin, kailan ka mamatay? Ba, hindi ko alam. Nakakainis na tanong eh. Diba gano'n? Kasi Diyos ang nagtatakda eh. Ano po? Ano sabi sa English 3:16? And I saw something else under the sun in the place of judgment. Wickedness was there. In the place of justice, wickedness was there. Laging, kung makikita natin, laging may nakapaloob minsan na kasamaan na may nagagawa. Yung, halimbawa, sabihin natin, isang taong matino o maganda, nakakagawa, nagkakamali. Parang gano'n, ano po? Na laging parang may kulang. 3:17. Sa loob-loob ko'y hahatulan ng Diyos ang masama at ang mabuti, pagkat may itinakda siyang panahon para sa lahat ng bagay. Ayun, itinakda niya. So ito mangyayari sa'yo. Kung ano ang gagawin mo rito, tingnan mo nga kung makahanap mo ko. Parang gano'n. Pwede kang bigay sa'yo ng Diyos lahat. Payamanin ka ng sobra-sobra parang si Solomon. Tingnan ko nga kung makahanap mo ko. Pwede gano'n. Ano po? Kaya, sa bawat bagay na nangyayari sa tao, sa kanyang buhay na ikinabubuhay sa araw-araw, malaking bagay na yun. Na tayo ay nabubuhay sa mundong ito ng may pag-asa at pananampalataya. Huwag na tayong maapektuhan ng iba na marami tayong hinahanap. Eh, wala akong nito, ganito, gusto ko ganito. Ayan, doon na nagkakaroon ng problema kapag ka maaapektuhan na pati ang iyong pananampalataya. I thought in my heart, God will bring to judgment both the righteous and the wicked. For there will be a time for every activity, a time for every deed. Ito yung nasa 12:13 ng Ecclesiastes na dadalhin ng Diyos yung bawat gawa sa kahatulan, maging ito'y mabuti o masama. Ano po, yung pinakadulo, yung ending. 3:18. Tungkol sa tao, naisip kong sila'y sinusubok ng Diyos upang ipakilalang ang tao ay tulad lamang ng mga hayop. What? Yan, pagka tinignan natin yung isang talata lang, parang masama yung pakahulugan. Teka muna, ang sabi, ang tao ay nilalang na may pinakamataas na level ng pagkalalang. Tapos ikukumpara sa hayop. Bakit? Doon na papasok yung context. Ano? Pag tayo kukuha ng isang ano lang. Tuloy lang ng basa, bakit sinabi yung tungkol sa tao, naisip ko sila sinusubok ng Diyos upang ipakilala ang tao tulad lamang ng mga hayop. Bakit tinulad sa hayop? I said in my heart concerning the estate of the sons of men that God might manifest them and that they might see that they themselves are beasts. Tuloy lang po. Ang hantungan ng tao, ayun na, lumabas na, at ng hayop ay iisa. Ano yung tinutukoy ni Solomon? Lahat ay mamamatay. Ayun. Lumabas. Gaya ng hayop, kaya pala ganon, may panahon na ikaw ay maliksi, may panahon na ikaw ay malungkot, may panahon na ikaw ay wala ng buhay. Yung tao at yung hayop, merong itinakdang hangganan, lahat ay mamamatay. Kita niyo po? Ang tao ay walang kaibahan sa hayop sapagkat ang lahat ay walang kabuluhan. Parang ganun lang ang mangyayari. Tinanggap mo lang yung buhay na anong mission mo? Wala. Para sumasabay ka lang sa agos. Just flowing. Ayun lang. Hindi ko alam anong mission ko. Hindi ko alam kung may Diyos ba o wala. Ba yun yung sinasabi ng iba? Nakakalungkot isipin, ano? Na kapag nabuhay ang tao sa mahabang panahon, at sabihin natin ito na 102 years old, hindi pa niya nakikilala ang Diyos, ay kaaba-aba. Pwede sabihin sa iyo ng Diyos, anong pinagagawa mo sa buhay? Kahit pala abutin ka ng 900, hindi mo rin pala ako makikilala. Diba ba? For the fate of the sons of men and the fate of beasts is the same. As one dies, so dies the other. Indeed, they all have the same breath, and there is no advantage for man over beast, for all is vanity. Nilagom lang niya. Ano po? Ang pinapakita rito ni Solomon ay ito pang isang to. 3:20. Iisa ang kauuwian. Yung hayop at nung tao. Lahat ay buhat sa alabok at sa alabok din uuwi. Lahat mamamatay. Parang gano'n.
Kahit ikaw ay presidente ka pa, mataas man ang posisyon mo sa gobyerno o ano ka man, o ikaw man ay may royal blood o kung nasang lugar ka man, kung ikaw man ay ano man ang anyo mo, lahat ang sabi ay buhat sa alabok at sa alabok din uuwi. Yun ang dapat maisip ng tao na mamamatay pala tayo. Kinakailangan, galingan na natin sa paglilingkod. Alisin na natin yung lahat ng mga bagay na nagiging hadlang sa paglilingkod. All go to one place, all are from the dust, and to dust all return. Babalik tayo, ano? Dahil tayo ay sa lupa kinuha. May nagtanong dati, paano daw yung nakrinig? Paano babalik yun? Eh, meron ba imposible sa Diyos? Ayun nga, dust. Yung dust, ayun, nag-form ng human, si Adam. Mahirap ba sa Diyos yun? Sa tao lang mahirap yun. Sa Diyos, hindi po. Kahit ano pa yan, kung ano mong gawin dyan. Ano? Basta ang sinabi ng Diyos, babalik sa alabok dahil dyan tayo hinulma o kinuha. 3:21. Sino ang nakakatiyak kung ang kaluluwa ng tao ay aakyat sa itaas at ang kaluluwa ng hayop ay mahulog sa kalaliman? Meron ba tayong pagkaunawa? Meron ba tayong talino? Parang ganon. Upang alamin kung sino pupunta ron, kung sino pupunta ron. Wala. Diyos lang meron nun. Alam po kung saan ko kayo pagdadalhin. Kaya nga may judgment eh. O ikaw, ganito ginawa mo. O ikaw, ganito. Dito ka sa kaliwa. O ikaw, ganito pinagagawa mo. Ikaw, okay, ganito. Dito ka sa kanan. Hindi natin pwede sabihin, ikaw, ganito gagawin. Hindi. Wala tayong kapangyarihan tungkol sa ganun. Ano po? Who knows if the spirit of man rises upward and if the spirit of the animal goes down into the earth? Kaya naisip kong walang pinakamabuti sa tao, sabi ni Solomon. Kundi pakinabangan ng kanyang pinagpaguran. Ito ang ating bahagi. At sino ang makakapagsabi sa kanya kung ano ang mangyayari pagkamatay niya? Yung binabanggit natin kanina po, no? Pag pinikit mo yung iyong mata, o dumating na yung panahon na namatay ang tao, hindi mo na alam yung mangyayari. Ano? Kaya hanggat buhay, gawin mo lahat ng paraan para mapalapit sa Diyos, hanapin mo ang Diyos, makapaglingkod ka sa Diyos para hindi masayang ang buhay. Physical life at spiritual life, naghihintay ang spiritual life. Ano po? Magawa sana ng lahat ito. Na bagamat nalungkot tayo at nawala, inaasahan natin na ang Diyos magbibigay ng reward pagdating ng panahon. Kasi makikita naman natin yung gawa. So I said that there is nothing better for a man than to enjoy his work. Anong wala kang problema? Anuhan mo lang yung araw-araw. Huwag maging mahirap. Parang ganun. Enjoy mo lang yung bawat araw. Because that is His love. For who can bring them to see what will happen after Him. Sagot na ng Diyos yun. Ano? Huwag na natin problemahin yun. Ngayon, kung gusto mong tuklasin yun, may Bible. Maraming pag-aaral tungkol dito ang atin pong ginawa. At makikita niyo po yan sa Church of Christ, Imus. Nandun yung aming mga paksa. Ano po, pag-aralan niyo na lang po. Ang buhay na hiwalay sa Diyos ay buhay na walang kabuluhan. Yun yung pinaka, nito, buod o summary. Ano man ang taas ng pinag-aralan, naabot na tagumpay sa buhay, anumang laki ng kasiyahan at dami ng kayamanan, walang kwenta yun. Panglupa lang. Ano? Pag ang tao'y lumakad sa buhay na ito na hindi kilala ang Diyos, kawawa kayo. Wala bang nakapagsabi man lang kasi yung iba kasi kahit imbitahan mo naman sa mga gawaing boring eh. Boring. Dahil sila may ganong boring. Kaya, paano mo itong mga ito makukuha? Santiago 4:14. Ngunit hindi nyo nalalaman kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Tama po. Hindi akong magugulat na lang. Hoy, si patay na, ha? Diba? Ito ay sapagkat ano ang iyong buhay. Ang sabi naman sa aklat ni Santiago. Ito'y tulad sa isang singaw na sa maikling oras ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Ikinumpara yung ating buhay sa isang vapor. Diba? Pag singaw na gano'n, wala na, nag-vanish. Yun ang buhay ng tao. Ano po? Ang bilis.
You are just a vapor that appears for a little while and then vanishes away. Sino ngayon ang pwedeng magyabang? Sino ngayon ang pwedeng magmataas? Yun ang dahilan. Kung ba't ang sabi ng Diyos, kayo'y magpakababa. Yun ang gusto niya. Malapit ang loob ng Diyos sa mabababang tao. Galit na galit siya sa mayayabang. Sa Beatitudes, chapter 5, verse 1 to 12. Doon, di ba, yung pinag-aralan po natin. Sa 8.8, konti na lang po. Kung paanong di mapipigil ng tao ang hangin, gayon din hindi niya mapipigil ang pagdating ng kamatayan. Sa panahon ng digmaan, walang mapagtataguan, hindi tayo makatataas. Parang war. Sabi ano? Ano man niyang bagay na yan, hindi mo kayang pigilan yan. Bakit? Diyos ang may ano yan eh. Nag-appoint niyan eh, sa tamang panahon niya. No man has power over the wind to contain it, so no one has power over the day of his death. As no one is discharged in time of war, so wickedness will not release those who practice it. Alisan yung kasamaan. Ano po? Upang ang Diyos ay maging malapit sa atin. Sa 15:30, at bakit pa namin inilalagay ang aming mga sarili sa panganib oras-oras? Sabi naman ni Apostol Pablo, ba't kinakailangan pa itong gawin? Kung kami inaaway, di mang-away na lang kami. Parang ganon. Kung kami pinahihirapan, di magpahirap na lang kami. Dati akong mamamatay tao. Parang ganon sinabi ni Pablo. And as for us, why do we endanger ourselves every hour? Bakit ka nagtitiis? Sa 15:31, araw-araw akong nasa bingit ng kamatayan, mga kapatid. At kung paanong totoo na ipinagmamalaki ko kayo sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ating Panginoon, totoo rin ang sinasabi kong ito. Kasi ang kalaban nila Apostol Pablo rito, yung mga Hudyo na nagalit sa kanya kasi siya na-convert kay Jesus Christ. Dati siyang Judaism. Ano po? Kaya sabi niya dyan, araw-araw ako nasa bingit ng kamatayan. Kung saan-saan ako napunta para ipangaral tong Ebanghelyo, pero napakarami nagagalit sa akin. I die every day. I mean that, brothers, just as surely as I glory over you in Christ Jesus our Lord. Nahihirapan ako dito sa Efeso.